Complications po ng mga anak po ako. Malalang malala po. Nawala na po ako. Ito na yung part 3 guys. Yan na. Ito na tayo, nasa second strand na tayo. Hanggang napanood daw niya ang isa sa mga viral video ni Pastor Ron. Kaya si Cheryl agad nag-message. Si Pastor Ron dyan po, yung pumunta po sa amin. Sunod ipinagdasal ni Pastor Ron si Hindi ka Cheryl. na masisira. Yan o, hindi siya mabilis masira. Pag nagkaroon ka na ng spring, kinabukasan, nandiyan, ay, nabukasan, muna siya, pag niliguan mo, tsaka siya matatanggal. Cheryl, sa loob lang daw ng ilang minuto, bigla di umano, nawala. Lumuwag yung paghinga ko. Tumayo po ako. Kayang-kaya ko na pong gumalaw. Naman, Naramdaman ko guys, po oh. yung instant healing. Pero kung totoong cardiomyopathy, hindi pwedeng instant. Matagal talaga ang recovery niyan kung makaka-recover ka. Dahil sa pangakong instant healing, maraming may sakit ang dumarayo. Gaya ng 75 anyos na si Lolo Pipito na mula pa sa Bukidnon. 3 buwan na raw kasi siyang hindi makatayo dahil sa nadiskaril daw niyang buto sa bewang. Si Lolo Pipito kinailangan pang kargahin para madala kay Pastor Ron. So, last na to sa, ito yung second, diba? Meron pa pala. Last ka dyan. Arang-arang naman akong pamati ito. Akong tindog dito. Dala siguro na sa pagampo. Kung pwede ako gitabangan sa pagampo. Kung taingon man sa Ginoo. Maaaring ang pasyente ay nakakaroon ng mga tinatawag natin na neurological disorders. Maaari rin na ang pasyente ay nakakaroon ng tinatawag natin na mga metabolic disorders o kaya yung mga peripheral vascular disease. Maaari agad silang gumaling by correcting the underlying causes. Well, mostly, depende sa lala ng kondisyon. Si Jezreel naman, na-diagnose noong 2018 na may hyperthyroidism o sakit sa thyroid gland. Ever since noon, binawala na ako ng masyadong stress, mga preservatives, dami akong bawal. Dahil walang perang pampagamot, kay Pastor Ron din siya lumapit. Libre naman, okay lang siguro to, wala namang mawawalan. Si Jezreel dinasalan. In the name of Jesus, I release the fire of the Holy Spirit now. 1, 2, 3. Hindi ko namalayan. Pagkagising ko, andyan na, nakahiga na ako. Ano ang pangalan ng Spirit? Sabi sino? Ayaw ka lang, okay? Wala kang sakit. Amen! Yun yung first time in 5 years na hindi ako nadala sa ospital. Ang hyperthyroid, hindi siya gumagaling instantly. Pagka hindi to pinatingin, Oo, pag gusto nyo gamot-gamot lang, ganyan, di talaga kayo gagaling, tanga. Cardiac arrhythmia at pwede rin yung heart failure. Yung instant healing na sinasabi nila, medyo hindi yan scientifically proven na meron. Oo, kasi gusto nyo kayo lang kumita. Probably yung drive lang or yung kagustuhan niyang makatayo at maglakad ang nanaig sa kanya para lang maglakad. Pero may weakness pa rin sa nakita ko sa video. Alam mo ba na mo? Ito yung natawag na amaurosis fugax or transient vision loss, perfusion sa Ito na, mata ng for the last pasyente na para tayo, may guys. bumara. Ito usually Last nakikita dito, sa may mga sa stroke, dalawang may high strand. blood, may Meron pa akong diabetes na minsan dalawa dito, naglalabo tas yung 4 dito. paningin nila, tapos bumabalik din agad. Thank you talaga, Pero saan nga ba TikTok. nagmula ang kakayahan Dahil dito ni sa Pastor Ron na magpagaling? plancha mo, it's very worth it Si for Pastor me. Ron, aminadong patapon daw noon ang kanyang buhay. Isa akong bad boy dati, nabilanggo ako dati, and drug addict din ako dati. Hanggang sinubok daw siya ng Panginoon. Taong 2020 nung nahirapan daw siyang huminga. Sobrang lala po talaga kasi 3 hakbang lang, 5 hakbang lang, nawalan ako ng ginhawa. 2 years lang po yung buhay ko. Wala na daw. Until this time na nung ako na yung nagsakit, I realized that I am nothing without God. Yun nagsimula yung burning desire ko na, Lord, one day, ako yung gagamitin mo. That's why I asked God, Lord, use me as your instrument to be your people. Pero habang nasa Bible study session daw siya, isa sa kanyang mga kasama nahirapang huminga. Basa ko rin sa Bible, Mark chapter 16 verse 18 na you will put your hand to heal those people. I tried by faith, hindi ko akalain na instant healing yung nangyari. Doon po yun na na-boost yung faith ko na God could me to heal the people.
Doon na raw nagsimula ang mga sunod-sunod na nagpagamot sa kanya. Science na naman, pasok na naman putang ng science. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi every time po na pupunta ko ng ibang area, hundreds of people po yung pumunta. Alam mo ba na kanila? Ang healing naman, ibinibigay yan sa maraming mga pamamaraan. Una, medisina at saka siyensya. Meron din naman sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito naniniwala tayo. Meron talagang gumalaw. At yung gumalaw na yan, base sa pananampalataya natin, ay ang Diyos. Pag sinabi natin conditioning, mina-mindset na nung faith healer na may certain psychological and physiological state ang pwedeng mangyari sa iyo. Pag sinabing bandwagon, shared cultural phenomenon. At itong konseptong to would attract me. Ulul, gusto mo lang benta ng gamot. And lastly, ang placebo, interesting ito kasi naniniwala siya na yung intervention ng faith healer is merong effect dun sa kanyang condition. Very emphasized na weak yung health systems natin. Kapag mahirap ka sa Pilipinas, parang wala kang karapatang magkasakit. Pagdating sa ospital, nagsisiksikan, lalo na kung kunyari sa mga mas mahihirap nating mga kababayan. So instead of that, pupunta sila sa mga faith healers at the same time, hindi masakit sa bulsa. Yung mga programa sa kalusugan, tayo po ay nag-cater dito ng mga indigent ng mga constituents, katulad ng kung may maghingi ng mga medisina, kailangan ng mga medical, financial, free for all. Free for ulul, Maybe free may for mga all. reason kung bakit hindi sila naniwala, I encourage them na pupunta dito. I give all the glory to Jesus kasi but ako rin na ginamit na magpagaling ng mga tao. Lagi nating tinatanong, meron nga bang himala? Sa mga taong wala ng ibang malapitan, Yun na siya marahil guys. So, Eto medyo matagal to guys. It's makapal. lalaki na nang huli lang ng alimango sa napakalayong bayan ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi, inatake ng buwaya. Ang mga pakitong-kitong na alimango na nahuli ni Fred, malalaki at masasarap. Mahigit 20 kilos ang order sa akin ng araw na yun. Pero ang order sa kanya nitong January 20, muntik mapurnada. Hindi dahil mahirap ang mga itong mahuli, kundi dahil siya'y nakagat. Hindi ng alimango, kundi ng buwaya. Nakatayo po ako sa gilid ng bangka. Sinakmal niya ako rito sa dalawang hita ko. Kita ko sa sugat ko, sobrang laki. Saka maraming bakas ng ngipin niya dito. Saka dito sa kabila, maraming dugo na lumalabas. Takot na ako noong gabi na yun. Sa dulong bahagi ng Pilipinas, sa Tawi-Tawi, Ito maganda na to sinasakmal kasi naman mahaba sila siya, ng oh. takot dahil sa mga kapitbahay nila. Buwaya. Marami lang nakagat. Siguro kung hindi ko ako nagkakamali, mga 5 na. Malaki o maliit. Andyan sa bato-bato, pwede rin sila pupunta dito. Ang kinatakutan namin is yung mga estudyante na malapit sa school. Tapos yung sa daanan Ulul, maayos ka meron ng din cellphone doon. ka. Hindi ka na uli magkukurap-kurap. Ang buwayang umatake kay Fred, Ang kaminti madalas ka niya raw napapalitan. talagang makitang umaali-aligid. Siguro nasa mga 11 feet yung haba niya at mahigit 1 feet din yung likod niya. Katunayan, nung gabing nanghuli siya ng alimango, namataan na niya ito. Umalis ako ng bahay, mga 7, nandun na yung buhaya sa gilid ng bangka. Hindi ko na pinansin kasi nasanay na kasi ako na nandun siya parati sa labing ilog. At nung matapos daw manguha ng alimango si Fred, Mga alas 2 ng madaling araw, nandun pa rin siya, nakamasid lang na sa akin. hanggang nagulat na lang siya sa mga sumunod na nangyari. Hindi ko naman siya mamalayan na paparating siya doon sa gilid ng bangka. Sinakmal niya ako rito sa dalawang hita ko at saka hinila niya ako pupunta sa ilalim ng tubig. Si Fred, nakipagtagisan pa ng lakas sa buhaya. Nung nakaupo na ako ng konti doon sa may kawayan, pinukpok ko na yung ulo niya ng maraming beses saka bigla siyang umalis. Dali-dali rin akong umakyat doon sa gilid ng ilog kasi makabalikan niya ako nung time na yon. Almost 15 yung sugat ng hita ko doon sa bandang kanan. Paghawak ko rin dito sa kabila, may malaking sugat din dito. Akala ko noon, nung gabi na yon. Tagal no guys. Part 3 na to ah. Pangatlo na to guys. Matagal lang talaga siyang gawin.
Pero worth it naman. Tinan mo, oh. Ang kulit niya. po yung tricycle. Saan yun? Si Fred Ito. agad na isinugod sa So, maganda. pinakamalapit na ospital. So, pag ganyan kaganda, nilalagyan ko kagad ng expression. Kasi super ganda. Hindi pa napapadala sa pagamutan, lagi nating tandaan yung pag-apply ng pressure dun sa sugat para maiwasan yung labis na pagdurugo. Ang 2,000 Pangatlo na to, pisong guys, kinita ni Fred nung gabing nanghuli siya ng alimango, kulang pa sa ipinang ospital niya at ipinambili ng gamot. Mahirap kasi sobrang sakit yung sugat ko at saka hirap akong magdumi, hirap akong mag-ihi, hirap din akong tumayo. Nangihina ang buong katawan ko. 5 days ako sa ospital, wala akong daily income. Sa katabing bayan naman ng Panglima Sugala na Bungaw, ang mga residente parang sanay na raw Yung kung mga sa 10 madalas kaya na kong pagdating gawin ng kanilang mga doon sa bisita. ano. Ang ilan sa mga buhaya, ginawa ng araw tambayan ang ilalim ng bahay ni Sarnila. Nakatakot naman yung buhaya. Una kong kita sa buhaya, nakita ko po siya sa ilalim ng bahay namin, dumaan lang po. Tapos tumambay po doon sa kusina namin, hindi naman po ng tao or hayop. Sige, ikuanan, direct siya lumakso. Ini-style lang, giningi kasi ko. Nahulog po ang manok ng asawa ko. Tapos pagkahulog po, may biglang sumulpot. Nung nagparty nga ako, ito ang ginamit ko. Pero ano lang siya, tawag dito, 2 tali lang ginawa ko. Pero ang tagal talaga niyang gawin. Steak. Makikita mo sa video, mga 1 oras din. Siguro. Pinito siya. Makikita ko po ma'am siya sa umaga, hapon, pati po sa gabi. Pinito siya, guys. Iba-iba po yung nakikita ko ma'am. Minsan yung isa, maliit. Tapos iba yung kulay ng sa likod. Yung isa, yung malaki, ang kulay niya may pagka-yellow. Tapos yung isa, parang black talaga. Gayunman, hindi pa rin daw mawala-wala ang Ginanawalan ng sunog dito sa Manila. Bakit ba ganun? Lagi na lang may bumbero. Akong naririnig. Lapit kasi kami sa Skyway. Kaya ganyan. Araw-araw ko naririnig ang bumbero. Pinagsasabihan ko na yung mga anak ko. Mas marami pang bumbero kasi sa ambulansya na naririnig ko. Araw-araw dito. Yo, break it out. Yeah. Kapag dumilim na po, Parang tanga lang. Yan talaga pag bored. Buti na lang nauso yung vlog. Natutuwa ako kasi meron na akong nagagawa. I feel I'm not alone. Kasi ang tagal talaga ng asawa ko. Pag nasa labas siya, which is nagbabay and sale kasi sila ng sasakyan. Eh, araw-araw meron silang araw-araw kasi siyang merong trabaho. Araw-araw sila merong buyer. 2020 naman. Siyempre, kailangan namin mag-ipon para sa future, kaya naiintindihan ko siya. Lagi niya naman sinasabi, napaliwanag sa akin na, paano pag hindi ako nagtrabaho, paano pag nandito lang ako sa tabi mo, paano pag ganito, ganyan, anong kakainin natin, paano yung future natin, paano tayo makakaipon, paano tayo magpapakasal, paano tayo magkagani. Ganyan lagi niya sinasabi niya sa akin. Pero ilang buwan lang ang Kaya, ayun. Pero pagtas naman ng work niya, bumabawi siya. Itong lugar na Nilalabas niya ako, kaya nga ako maraming nag-aayos reports today. ng crocodiles. Kasi ilalabas Ito ay niya usually ako mga niyan. saltwater crocodile Ilalabas niya ako niyan. Sporosus. Ilalabas Doon niya kasi ako sila niyan. talagang naninirahan. Yung mga Siya, ganyan klaseng habitat. ito yung pangalawa. Mangroves, swamps. Sa nakalipas na mga taon, parami ang kaso ng mga pag-atake ng buhaya sa Tawi-Tawi. Mula 2019, ang MNRE o ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi nakapagtala na ng 25 kaso ng tagisan ng mga tao at buhaya sa magkakaibang mga bayan. About 72% po nito ay galing po sa Panglima Sugala. Ngayon po ay nakita natin mas agresibo sila in a way na ang dami pong na-record natin na interaction. Kung mas agresibo sila, possible reasons po dito, pagdami po ng population sa lugar, sa human incursion, pagkasira ng kanilang habitat. Ang datos po natin ngayon ay ang 82% ay nagkaroon ng pagbagsak simula pa nung 7th generation doon sa numero ng Philippine crocodile na nakatira sa tubig tabang. Meron tayong isang klase ng buhaya, Hindi ka yung naman saltwater sisira. crocodile. Yung Kailangan bilang sa niya ngayon ay pag-vlog dumadami ko. sa Palawan at sa Tawi-Tawi. Yung cellphone ko kasi Mga buhaya natin bumagsak. mauubos at mauubos talaga yan. Tapos Kung walang ano, kilos nag-ano sa siya, ating mga patay kasama sindi, dyan sa patay mga sindi. Buti ngayon komunidad, okay na. Kakatulong po kayo sa Buti okay na siya. pagkonserba ng ating crocodile kung bibigyan po natin sila ng kahit konting
tirahan sa inyong mga lugar. Samantala, makalipas ang halos 2 buwan, ang mga sugat ni Fred naghilom na. Ganda niya na guys, diba? Kanina mukha kong ngarag. Man, hindi pa rin siya Ngayon, nakakabalik so sa pretty na. paghahanap buhay. Takot pa po kasi ako eh. Ayaw ko pong maulot ng nangyari sa akin ng gabi na yun. Saka sabi ng mga anak ko, hindi na rin sila papayag na manguha ako ng alimango at saka ng isda. Kung ako tatanungin, hindi lang yung kumagat sa tatay ko. Sa akin, damay sila lahat. Gusto ko ubusin mo. Ang mga buhaya po ay protected po under the Republic Act 9147. Hindi po pwedeng tayo ay humuli, pumatay, ang mag-alaga ng crocodile or wildlife. Meron talaga silang role na sa ecosystem. Sila ay mga tinatawag na apex predators. Kaya na lang i-control yung population, lalo na yung mga prey nila. Kung sila ay nandiyan sa isang habitat, mas productive, mas maraming mga isda, mas maraming mga other marine species. Importante ito sa atin, sa tao, no? Lalo na dahil tayo ay very dependent sa fisheries. Ang pinaka-key strategy management po namin dito sa Tawi-Tawi ay ang tinatawag natin information, education, and communication campaign. Technical na din po sa biology ng crocodile. Nag-i-install po kami ng mga warning signages sa mga lugar na nakikita po sila o may report po tayo ng incidents ng crocodile sighting. Kung maaari din po ay iwasan din po natin ang pagtali ng ating mga alagang hayop sa malalapit sa dagat kung saan ay sila ay pwedeng makita. Ang mga saltwater crocodiles, ito malalakas ito no? Huwag natin sila ipoprovoke, huwag lumapit. Sino nga ba ang tunay na biktima? Ang mga nasaktan at nasugatan o ang mga naaagawan ng tahanan? Ang tao at Galit na galit yung buhaya. ligtas at payapang mamuhay kasama ang isa't isa na hindi sila laging inaatake ng takot at pangamba. Feeling ko ulitin ko to, oh. Nagano siya. Para sa mga minero ng barangay Tawid sa Paracale, Tignan mo ang tagal nyo guys, 17 minutes nung naka 6:20:20. Tapos magti 20 minutes na naman, siguro naka isang oras na ako guys. kung ang iyong mga Oo, mata 20, 6 minutes. nakakita. Ang lupa ng Paracale Okay lang, sa matagal pa Camarines naman Norte, uwi yung asawa ko, mga ano pa yun siya. nasagana sa ginto. Kaya pag nimina ang hanap buhay ng maraming pamilya rito. Tawag dito, sumasakit yung mata ko. Pero bago nila mapasakamay ang Naantok talaga ako pag ano, tawag dito, pag kinakalikot yung buhok ko. Kahit ako mag-isa. ang mga Naantok minero o busero nagkakabod o sumisisid sa Yan na yung napakalalim na perfect. putik. Tapos ito, ulitin natin to. Yan, ito lang naman. Kung saan wala silang makita. Dito, okay lang po. Ulitin na lang rin natin. At ang kanilang buhay sa isang tubo lang nakasalalay. Na putol po itong ganitong hose, maaari po kaming mamatay. Bawat pag-ahon may tuturing na himala. Para muling masilayan ang liwanag matapos ang ilang oras sa kadiliman. Ayan, okay na siya. Natin Hindi na. na medyo pagkaramdam at nakahinga na naman ng maayos. Madami pa to guys. Pero ang isang magkakabod sa Paracale, Dawi pa, no? makaahon man sa hukay, ang kanyang mundo, mananatiling nakabalot pa rin sa dilim. Siya ang 52 anyos na busero na si Vino. Bulag, Kami po ay lumusong na sa balon. Kalahati ng katawan namin nasa hukay na. Ang gusto ko talaga pong mangyari ay makapagtapos ang anak ko. Hindi baling ako po ang maghirap. Ayaw ko na pong maranasan niya ang nararanasan ko. Na guys, magto 20 minutes na, isang oras na. dahil sa kanyang Super tagal lang talaga niya. Gawin. o gabi, para
malaman ang oras. Nakadepende siya sa Kasi kanyang nga, kaya siya lumang matagal radyo. gawin. Sa plancha rin, matagal siya mag-init ng hair. Matagal talaga siya mag-init ng hair. Tsaka ito totoo lang tong plancha na to. Siyempre, 129 lang. Hindi ka na dapat magreklamo kasi it's so mura, di ba? Pero tawag dito, para sa akin tawag dito, para sa akin tawag dito, ang tagal niya mag-init. Dapat talaga pag gusto mong bumili lang ng mura na plancha na ganito, ano lang dapat talaga, bago ka umalis, may lakad ka, gusto mo mag-ayos, magplancha, or magkulot ng buhok, kailangan mga 2 hours bago ka umalis. Nakaligo ka na, tsaka ka mag-ayos kasi ang tagal niya uminit, guys. Ito, syempre hindi mo na kailangan magreklamo kasi nga gusto mo ng mura, di ba? Ano ba yung mura? So, ito, yun lang. Pero ako kasi matyaga ako, tsaka mamaya pa naman dating ng asawa ko kaya. Pagdating sa kaburan, Kaya okay lang sa akin. Yan. si Vino gamit ang kabilya, tinusok-tusok at pinapakiramdaman ang lupa kung saan sila pwedeng maghukay. Pag yung pong may narinig kaming batuhan na nasundot Ito, ng panunda, pang-apat na. pakiramdam Pero mo namin, isang oras dito sa kabila. Isang oras rin yan dito, guys. at ang yun ang kukunin namin. Isang oras din yan. Kaya kailangan matyaga. Pero try ko. Feeling ko magpapalit rin ako ng plancha. Minsan po, nadidisgrasya kami na So, matagal mapala yung sarili naming kamay. Minsan po, napapauntog kami sa mga bato. So, matagal talaga, guys. Kahit ako, Nung buti na nasa lang matyaga pitong talaga. talampakan na ang Matyaga lalim ng kasi ako. hukay, pinuno nila ito ng tubig. Mahirap po. Kung mahina-hina po ang pwersa ng katawan, talagang bibigay ang katawan. Si Vino naghanda na para sa kanyang pagsisit. Ay, yung isa po kong kasama, medyo hindi pa po sanay, kaya Okay. ako na lang din po. Abot pa pala to ng part 4. Matagal.